Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aring umaga ay, anong gagawin mo sa katotohanan? Anong gagawin mo sa katotohanan? Kapag tayo meron po narinig o nabasa o naluto ng katotohanan, marami po tayong maaaring gawin dito. May alimin po natin kung saan ang galing ito. Ito ba ay mula sa isang tawag na authority? O ito isang opinion o palagay lamang ng isang tao? O paniniwala na nakaraming tao o majority? Alam po natin na hindi lahat ng paniniwala ng marami ay tama at totoo. May tanong mga natin na talaga bang totoo ang bagay na ito? Talaga totoo ba ito? Totoo ba ito sa lahat ng panahon, lugar, mga tao o sitwasyon? O bagay lamang ng isang uso, partikular na kultura o kinagawian ng mga tao? May natin po alamin din kung ang katotohanan ng nalaman natin ay akma sa tinatawag na reason o logic, o wasto at makatwirang pag-iisip. Baka naman ito ay pagkapahayag lamang ng damdamin o sentimiento ng mga tao. Ito para sa aking mga minamahal, ang isang napakagandang katangian ng Biblia at ng ating panampalataya ay ukol po sa katotohanan ang pagtutuon at pagdidiin ng pagsasagawa at pagsasabuhay. O mahalagang tiyakin natin ang katotohanan ay totoo. Ano pong silbi ng katotohanan kung ito ay nasa isip at damdamin lamang natin? Dapat ito po ay ating isagawa at ipamuhay. Sa Lucas 10 po, alam ng isang lalaki doon, Luke 10, alam ng isang lalaki doon na dapat niyang ibigin ang kapwa gaya ng kanyang sarili. Ito po may kita po sa verse 34 and 35, na ang pag-ibig na ito ay dapat ipakita ng pag-aalaga sa isang biktima ng mga tulisan. Nabuhusan siya ng langis at alak, bendahan, isakay sa asno, ipalaga sa isang bahay panuluyan, at bayaran ang lahat ng gastusin. Dahil nga po ay sa Santiago 12:7, ang panampalatayang walang gawa ay patay. Kaya katotohanan ay dapat gawin, isagawa, at ipamuhay. Maraming salamat po.